Kasama natin, nakakasalamuhan natin at nakikipagsaya sa ating Pangulo at sa unang ginang, Imelda Marcos. And how about the First Lady Liza Marcos? Ano masasabi po sa kanya? Kasi napakaraming project na pinagagawa tungkol sa tourism, kagaya sa Intramuros, and right now, katuwang ng Presidente Marcos na namamahala ngayon dito sa mga bata. Actually, nandun sila ngayon sa stage. Talagang nakikipagkwentuhan pa sa mga bata. Ano masasabi mo kay Unang Ginang? Okay, siguro maaari kong kumpara ang ginagawa ngayon ng ating unang ginang sa nagawa ng ating dating unang ginang ng asawa Quadri FM ng tatay ni BBM. So, ganun din ang ginagawa niya. Talagang makatao, makamasa, talagang wala kang makikitang kaplastikan, talagang buhos talaga ang pagmamahal niya sa tao. Wala nang iniisip si Manang Lisa or si First Lady, kundi ang kapakanan ng taong bayan, especially ng mga kabataang Pilipino. So, ganun talaga sila. Talagang tandem talaga sila pagdating sa serbisyo. Kaya sana tigilan na po natin yung panunuligsa sa ating mahal na Pangulo at sa kanyang pamilya. Sila po ang tamang tao sa liderato. Kaya suporta lang po tayo. Maraming salamat, Sir Bong. Thank you very much, Sir. Sir, ano pong masasabi niyo doon sa Bukana Bridge na binuksan nakarang araw ng ating Pangulo? So kitang-kita naman natin na talagang those are allegations coming from them, no? Doon sa mga kalaban ng ating Pangulo. There's no such thing as grabbing, Hindi marunong mang-agaw ng credit ang ating Pangulo. Siya ang inaagawan ng kredito. Marami nagke-claim na sa kanila yung credit, but still, the truth of the matter is that ang Pangulo ang siyang niakda, ang siyang gumawa, ang siyang nagpapatuloy. Kaya yung puro kalokohan po, mga fake news po lahat yan. So doon lang po tayo sa katotohanan. We stick sa truth and justice. Doon po dapat ang bawat isang Pilipino. Ito po, Sir Bong, follow up lang po. Kasi kadalasan po, yung mga DDS, ang sinasabi po nila palagi, si PBBM daw po, yung may pakana sa PhilHealth. Kasi yun po palagi ang tinitira nila kay PBBM, yung sa PhilHealth na 60 billion. Ano po ang mensahe or ano po ang masasabi niyo po? Okay. Malinaw na ipinaliwanag naman mismo ng ating Pangulong BBM kung ano ang nangyari tungkol sa PhilHealth. They are all entitled to their personal opinion. Karapatan nila yon. Pero dahil yung mga opinion ng mga bobong DDS, hindi natin pwedeng sundan dahil hindi naman tayo mga bobo Sila lang yung bobo, kaya bahala na mga DDS supporter na sumuporta sa kanila. I'm sorry, but that's the reality of it. Hindi si BBM. Si BBM po ay walang ginagawang anomalya. Puro bintang lang na ginagawa sa kanya, kaya wag po natin silang iintindihan. Wala pong katotohanan lahat yun. Maraming salamat po. Defensor Gumban, ang National President ng BBM Pilipinas. Kami yung umupo si BBM na Victory Party, kami yung apat na pinatawag na support group. Sa out of 750 support group, apat kami pinatawag na sinabi kami ang apat na haligi ng BBM administration. Pinakilala kami sa mga kabinet doon ng mga bago pa ng magsimula. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin kami since ang BBM Pilipinas 2014 ito na nagsimula hanggang sa ngayon nandito pa rin. Volunteers pa rin kami. Siguro sir, naging matibay po si President Bongbong Marcos dahil po sa inyong suporta. Walang iwanan at sama-sama tayo sa bagong Pilipinas. Sir, may tanong lang ako, sir. Ano pong masasabi niyo sa binabato ngayon kay Pangulo? Wala yun. Siyempre mga umaano lang yan ng para mapapansin sila kasi ang mga taong bayan din naman nanwala sa kanila. Basta tayo doon pa rin tayo kay BBM, kay Presidente. Hindi tayo matitinag. Dumarami pa nga Dumarami pa. Dahil sa isyu naawa sila kay BBM sa nangyari. Kaya ito, imbis na kumunti tayo, nagulat nga kami dumarami gusto pa mag-o-taking sa amin. Sa bagong Pilipinas. Sir, matanong lang sa laban po ng Pangulo, laban sa corruption sa flood control. Ano pong masasabi niyo? Tama yun, siya nga nagsimula, kaya yung mga bato sa kanya, parang dipinsa na lang nila yon. Kasi sila ang tatamaan dito, lalo na mga DDS.
Katulad po kay Saldico, yung dinadawit ng mga ating presidente sa mga ano pong masasabi yung kay Saldico? Hindi naman ko panipaniwala mga ano niya, kahit yung mga video ano niya, AI yata yun. Hindi naman totoo yun mga ano. Gawa-gawa lang nila. Din sa inyo po sa ating mga kababayan patungkol sa mga binabato nila sa ating Pangulo. Yung sabi ko sa mga kababayan, lalo na sa mga member ko, huwag tayo maniwala dyan. Kasi gusto lang nila na nagmamadali, hindi makaantay ng eleksyon, gusto nila pababain nila si BBM at sila nandyan pero hindi mangyari yun. Sir, ano po minsan po natin sa ating mga Pangulo ngayong Pasko? Binabati ko siya at papasalamat tayo dahil sa kanya may mga ganito tayong activities ngayon at masaya naman na Pilipino sa iyo sa pamumuno mo, mahal na Pangulo. Natin ang nag-utos na po ang ating mahal na Pangulo na magbigay ng ariswaran kay Sara Diskaya. Para magiging matutuo na mayroong magpapasko na Christmas Himas Rihas. Ayan, masaya tayo kung mailabas kagad yung warrant at mapakulong sila bago magpasko para kapanipaniwala lalo ang sinasabi ng Pangulo. At ang Pangulo hindi naman nagbibiro, talagang trabaho talaga. Saka sir, yung kaso ni Diskaya, wala pong piyansa. Oo, walang piyansa yun. Ibig sabihin, dapat nang kabahan na itong mga congressman, mga senador dahil baka sila na yung araw-araw na susunod, no? Ngayon nga kinakabahan na. Tingnan mo nga si Bato, hindi na makikita. Oo, ano? At tapang nga tao, pero hindi natin alam saan siya ngayon. Nakahanap pa dati. Ayan. Yun sir, speaking of Bato sir, meron ba kayong mensahe kay Bato na kasalukuyang nag-iihaw sa bundok ngayon? Dapat panindigan siya, yung sabi niya, make my day. Ito ngayon. Oo. Hinahanap na nga siya ni Trillanes dahil sabi niya siya magpapusas kay Trillanes. Kaya, Speaking of ICC sir, alam naman natin na naibalita nga yung pag-deny sa second deny kay Duterte. Naku, nagbubunyi ang mga sambayan ng Pilipino noon. Talagang ang saya. Kasi sir, sinubaybayan namin yun. Kasi sir, di ba, ang patuloy nilang sinisisi ay ang Pangulo, na which is meron daw kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo. Ano masasabi niyo dyan, sir? Alam mo, international ano yan, na korte yan. Walang ano yan, walang jurisdiction na si Pangulo diyan, hindi kayang manduan ni Pangulo. Ang ICC, gumagawa sila ng kanilang trabaho. At matakin mo, crime against humanity, hindi naman. Ano pong masasabi nyo or may papayo nyo sa mga DDS supporter na hindi po makaintindi regarding sa international law? Dapat wag sila papalason na isipan nila sa mga bayaran nila ng mga leader. Na yun ang sumisira ng mga pag-iisip nila. Mag-ano sila, mag-research sila. Tingnan nila kung may kinalaman ba dyan Pangulo sa ICC na yan. International Court yan. Correct. Sa kabila ng lahat ng ito, sir, sa mga pinagdadaanan ng First Family, especially ni PBBM, ano po ang naipapayo nyo? May personal po ba kayo naipapayo sa kanila? Ang ano natin dyan, wag siyang paapikto sa resign na yan. Basta tuloy-tuloy lang ang trabaho at ang mga Pilipino naman karamihan nandyan pa rin sa ating Pangulo. Tama po. Salamat, sir. Thank you, sir. Maraming salamat, sir.